Ang pintong isinara, ang buhay na nabuksan. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang isang balding tubig na yelo. Hindi ka makakapasok, amoy basura ka. Hindi niya ito binulong, hindi niya ito sinabi ng may pag-iingat. Sinabi niya ito, itinapon ng bawat pantig patungo sa kalye na para bang gusto niyang marinig ito ng buong mundo. At ang pinakamasakit, tiningnan niya ako ng mayabang, naghihintay na ako'y gumuho, tulad ng isang punit na bag na iniwan sa gilid ng bangketa. Ang una kong reaksyon ay hindi kalungkutan, kundi katahimikan. Isang katahimikan na tumama sa akin tulad ng kulog sa loob. Dahil sa sandaling iyon, habang hawak ko ang regalong binili ko mula sa ipon ko para sa kaarawan ng aking apo, nalaman kong may nasira na ng tuluyan. Hindi sa kaloob-looban ko, kung saan matagal nang wala ng puwang para masira pa. Hindi, sa pagkakataong ito, iba ang nabasag. Ang pagtitimping na ipon ko sa loob ng ilang dekada, ang ugaling manahimik, ang pagtanggap sa mga pang-iinsulto para lang walang gulo. Huminga ako ng malalim, hinigpitan ang hawak sa maliit na kulay rosas na kahon at pinakinggan siyang nagpatuloy sa boses niyang puno ng matamis na lason. Ayokong magtanong ang mga tao kung sino ka at bakit ka nandito. Kaarawan ng anak ko ito, at hindi ko papayagan na sinuman ang mapahiya ngayon. Humakbang siya pasulong, ganap na hinarangan ng pintuan. Ang amoy ng bagong lutong cake ay lumabas sa bahay, humahalo sa tawanan ng mga bata at masayang musika. At naroon ako, ang lola, na may dalang regalo mula sa perang naipon niya sa pagbalot ng mga kakanin at sabong gawa sa kamay na binenta niya sa palengke ng aming barangay. Isang lola na hindi kailanman lumiban sa isang kaarawan, na nagpalaki sa kanyang anak sa sarili niyang pagsisikap at ngayon ay tumatanggap ng insultong nagtanggal maging ng sarili kong anino. Wala roon ang anak ko sa pintuan, siya lamang ang lumabas para tanggapin o itaboy ako. Alam kong hindi niya ako kayang sabihan ng ganoon. At iyon ang nagbigay ng mas malaking lakas sa kanyang kalupitan. Ginawa niya ito dahil alam niyang kaya niya, dahil wala siyang nakitang pagtutol mula sa akin, dahil palagi niya akong nakikita bilang mahina, walang silbi, at madaling alisin. Sa sandaling iyon, napagtanto kong mas gusto kong makita ang apo ko kaysa kaninuman sa mundo, ngunit hindi ako handang mamalimos ng pagmamahal. Hindi na ulit, hindi sa edad kong asingain. Kaya yumuko ako, huminga ng malalim at sinabing, sige na, aalis na ako. Hindi ako umiyak sa daan pa uwi. Matagal nang natuyo ang aking mga mata, ngunit habang naglalakad, hawak ang regalong hindi pa naibibigay, may malalim na nagbago sa loob ko. Ito ay parang isang kalawangin na makina na nagsimulang gumalaw matapos ang mga taon ng pagtigil unti-unti, matatag, at hindi na mababali. Nang makarating ako sa aking gate, hindi ko binuksan ang ilaw. Tumayo ako roon sandali, nakikinig sa sarili kong puso, tinatanong ang aking pagod na kaluluwa kung ano ang gusto nitong gawin. At ang sagot ay dumating ng mag-isa, napakalinaw na halos marinig ko ito. Nang gabing iyon, pinalitan ko ang lahat ng kandado ng aking bahay hindi dahil sa kapritso, hindi dahil sa galit, kundi dahil alam kong ang nangyari sa pintuan ng handaan na iyon ay hindi pa tapos. Ito ay, sa katunayan, ang simula ng isang bagay na mas malaki. Habang inaalis ko ang lumang kandado, naalala ko ang unang beses na nakita ko ang aking manugang, napakabata, napakabait, napakatinis. Naalala ko kung paano niya ako niyakap noong inihayag ng anak ko na magpapakasal sila. Naalala kong naisip ko, napakaswerte niya, nakahanap siya ng taong talagang nagmamahal sa kanya. Gaano ako nabulag, gaano ako desperadong maniwala sa isang bagay na mabuti. Unti-unti, sa paglipas ng mga taon, ang kanyang tamis ay naging pagmamaliit, pagkatapos ay pagkainip at sa huli ay lantaran na paghamak. Alam kong hindi niya ako gusto, ngunit hindi ko naisip na aabot siya sa punto ng pagpapahiya sa akin sa harap ng iba. Hindi ko naisip na gagamitin niya ang sarili kong apo bilang dahilan para ilayo ako sa pamilyang ako mismo ang nagtayo. Habang iniikot ko ang tornilyo ng bagong kandado, naisip ko ang lahat ng pagkakataon na nanahimik ako para lang hindi siya harapin, ang lahat ng beses na tinanggap ko ang masasakit na komento para lang mapanatili ang kapayapaan, ang lahat ng maliliit na pagpatay sa kalooban na dinanas ko sa paglipas ng mga taon. Pagkatapos, may isang linya akong narinig sa ulo ko, binigkas sa boses ng yumaong nanay ko. Ang edad ay hindi ka ginagawang mahina, ginagawa ka nitong mapanganib, dahil wala ka nang dapat pang mawala. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali at ngumiti, matagal ko nang hindi nagagawa ang ganoong pagngiti. Itinago ko ang screwdriver, inilagay ang nanginginig kong kamay sa bagong kandado, at humakbang pabalik upang masdan ang aking gawa. Niyakap ako ng katahimikan ng bahay, isang katahimikang iba sa naramdaman ko sa matagal na panahon. Hindi ito katahimikan ng pag-abandona o kalungkutan. Ito ay katahimikan ng paghahanda, tulad ng isang bagyo na alam na malapit na itong sumiklab. At sumiklab ito.
Pagkalipas ng ilang oras, habang naghahanda ako ng tsaa at nag-iisip tungkol sa nangyari, narinig ko ang ugong ng ilang kotse na huminto sa harap ng aking bahay, mga boses, tawanan, mga lobo na nagbanggaan at pagkatapos, ang boses niya, ang parehong boses na tumawag sa akin na basura kaninang umaga, sumisigaw, tumatawa, at nagsasabing, nandito na kami, bilisan nyo, naghihintay na si Lola. Halos malaglag ang tasa sa kamay ko. Lumapit sila sa pintuan, narinig ko ang tunog ng susi, ang pagpasok ng susi sa kandado, ang pag-ikot, at pagkatapos ay ang biglang katahimikan, ang pagkalito, ang hindi paniniwala, at ang boses niyang nabasag at nagsasabing, ano ito? Bakit hindi bumubukas? Anong ginawa ng matandang ito? Sa sandaling iyon, habang tumatahimik ang mga tawanan at ang handaan ay naging isang nag-aalalang bulong, alam kong nagsisimula pa lang ang aking paghihiganti. Ang malakas na tunog ng bigong susi ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan, kahit pagkalipas ng ilang oras, hindi lang iyon ang pisikal na tunog ng metal na umiikot sa isang mekanismo na hindi na niya pag-aari, ito ang simbolikong eko ng isang bagay na mas malalim. Hindi isang pinto ang isinara noong araw na iyon, isang buong cycle ang natapos, isa na higit sa 20 taon ng kinakalawang, dahan-dahang nabubulok, at nauubusan ng hininga. Habang nakikinig ako sa mga bisita na nagbubulungan sa labas, sinusubukang intindihin kung bakit hindi sila makapasok, naisip kong balikan ang pinagmulan ng lahat, dahil walang pang-iinsulto ang nagmumula sa wala. Lahat ay may ugat na nakabaon sa kasaysayan, sa mga hindi nasabi, sa matagal ng tinulerang mga bagay. Ang anak kong si Andres ay palaging isang sensitibong binata, malinis ang tingin, at madaling tumawa. Noong bata pa siya, kumakapit siya sa laylayan ng aking saya tuwing may nakakatakot sa kanya. Nang mag-12 anyos siya, nangako siya sa akin ng may seriousness ng isang bata na nagkukunwaring lalaki, na hinding-hindi niya papayagan na sinuman ang magpawalang galang sa akin. Tumawa ako, niyakap siya, at hinaplos ang kanyang buhok, iniisip na hahayaan ng buhay na mapanatili niya ang kanyang kadakilaan. Ngunit binabago ng buhay ang mga tao, o marahil ay inihahayag lang kung sino talaga sila. Nang ipakilala niya sa akin si Daniela, ang manugang na ngayon ay tumawag sa akin na basura, may kakaiba akong naramdaman, parang isang malamig na kaba na gumapang sa aking likod. Hindi ito takot o kawalan ng tiwala, kundi isang banayad na pangamba, na para bang sinasabi ng aking intuition, magmasid, at nagmasid ako. Nagmasid ako sa paraan ng pagtingin niya kay Andres, na para bang pag-aari niya ito. Nagmasid ako kung paano niya ito kinokorekta sa publiko, kung paano niya ito ginagabayan ng may kamay sa likod na tila mas isang hindi nakikitang lubid kaysa isang mapagmahal na kilos. Napansin ko kung paano, nang hindi niya namamalayan, nagsimulang lumambot ang boses ni Andres, sinukat ang kanyang mga opinyon, at humingi ng pahintulot para sa mga bagay na dati ay natural niyang ginagawa. Ang unang pagtatalo sa pagitan namin ay nangyari bago pa sila mag-isang taon, ito ay isang napakaliit na bagay, halos katawa-tawa, isang mantel. Bumili ako ng bago para sa isang salu-salo ng pamilya. Ibinuklad ko ito sa mesa ng may pagmamalaki, tinatamasa ang maliit na luho na nakukuha ko paminsan-minsan. Si Daniela, nang makita ito, mumiwi na parang may nakitang insekto sa tela. Ito? Sabi niya. Talaga bang naisip mong magandang ideya na ilagay ang isang bagay na napakaluma? Hindi ang salitang luma ang sumakit sa akin, kundi ang tingin na kasabay nito, ang tingin na nagdi-disqualify ng hindi kailangang sumigaw, na naglalagay sa isang tao sa mas mababang baitang ng hindi gumagalaw ng anumang kalamnan maliban sa kilay. Sinubukan ni Andres na pagaanin ang sitwasyon sa pagsasabing maganda ito sa tingin niya, ngunit tumawa lang siya at pinatahimik siya ng, "Ay, please lang." Inalis ko ang mantel ng walang protesta. Iyon ang una kong pagkakamali. Mula noon, lalo pang lumawak ang puwang para lumaki ang kanyang paghamak. Walang magandang komento. Palagi siyang may handang kritisismo, isang masasakit na biro, isang kilos ng pagkainip sa akin. Nang ipanganak ang aking apo, naniwala akong magbabago iyon, na marahil ang pagiging ina ay magbubukas sa kanya ng bagong pagiging maawain, ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Ang pagiging ina ay lalo siyang ginawang teritorial, mas malupit, mas mapili sa lahat ng bagay na may kinalaman sa akin. Naaalala ko ang isang hapon. Pumunta ako para tulungan siya sa bata dahil humingi siya ng urgent na tulong. Pagdating ko, nakita kong may nakatambak na damit, hindi nahugasang pinggan, at isang walang tigil na iyak na nagpapayanig sa dingding. Pagkahawak ko sa sanggol, halos agad itong kumalma. Tiningnan ako ni Daniela mula ulo hanggang paa na may halong inis at inggit. "Klaro," bulong niya, "siguro kumakalma siya sa iyo dahil nakikita kanyang napakatanda na, iniisip niya na malapit ka ng gumuho."
Pagkatapos ay tumawa siya na parang nagbiro. Ngumiti ako na parang tanga, ngunit sa loob, ang linyang iyon ay nanatili na parang maliit na tinik sa balat. Si Andres, samantala, ay nagsimula ring magbago. Hindi ko alam kung dahil sa pagod, sa ginhawa, o sa takot makipagtalo sa asawa niya. Tuwing may misunderstanding sa pagitan namin, pinipili niyang maliitin ito o, mas masahol pa, bigyang katwiran siya. Ma, hindi niya ibig sabihin iyon. Ma, masyado ka lang sensitibo. Ma, stress lang si Daniela. Palaging may dahilan para pagtakpan siya. Walang dahilan para ipagtanggol ako. Alam kong mahal niya ako, marahil mahal pa rin niya ako, ngunit ang pag-ibig kapag naging mahiyain, tahimik, o nahihiya, ay tumitigil sa pagprotekta. At sa kahinaan na iyon, natagpuan ni Daniela ang matabang lupa upang itatag ang kanyang dominasyon. Ngunit ang pinakamalaking paghamak ay hindi nagmula sa kanyang mga salita, kundi sa paraan ng pagtingin niya sa akin, tuwing dumarating ako sa kanilang bahay na parabang nilalabag ko ang isang teritoryo na hindi ko dapat tapakan, na parabang ang aking presensya ay isang hindi komportableng paalala ng isang bagay na gusto niyang burahin. Hindi ko alam kung ang simple kong damit, ang aking mga kamay na may kalmot mula sa maraming taon ng trabaho, o ang aking tahimik, luma, at maingat na pagkatao. Hindi ko alam kung ano ako sa paningin niya, ngunit kung ano man ito, kinamumuhian niya ito. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ko na ang mga taong tulad ni Daniela, mga taong nangingibabaw sa pamamagitan ng kayabangan ay nangangailangan lamang ng isang mahinang punteriya upang makaramdam sila ng kahalagahan. At ako, sa kanyang mga mata, ay tiyak iyon, isang perpektong punteriya, isang mapagpakumbabang biyenan, malungkot, walang mapagkukunan, o tapang upang harapin siya. Ngunit ang hindi niya naintindihan, ang hindi niya kailanman naisip, ay ang pagpapakumbaba ay hindi kasing kahulugan ng kahinaan, at ang kalungkutan ay mapanganib kapag hinaluan ng nasaktang dignidad ng isang babae na matagal nang nabuhay upang manahimik pa. Nang hapong iyon, habang sumisigaw siya sa labas ng aking bahay, nakulong sa sarili niyang pagpapakita ng galit, naunawaan ko na ang ugat ng kanyang paghamak ay hindi talaga ako. Siya mismo ang kanyang kawalang katiyakan, ang kanyang pangangailangan na magkontrol, ang kanyang takot na hindi sapat para kay Andres, ang kanyang obsesyon na ipakita na kaya niya ang lahat. Alam niya ang lahat, dinudomina niya ang lahat. At gayunpaman, naroon siya, na may mga lobo at cake sa nanginginig na mga kamay, hindi kayang buksan ang isang pintuan na ipinasya kong isara. Hindi ko pinlano na dumating sila kasama ng mga bisita ng gabing iyon, hindi kaagad. Ngunit ang tadhana ay may kakaibang paraan upang pabilisin ang hindi maiiwasan. At habang tinitingnan ko sa bintana, nakatago sa likod ng kurtina, naramdaman ko sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang aking puso ay huminga ng may bagong kalayaan. Ang ingay sa labas ay lalong naging magulo. Nagsimulang magkawatak-watak ang handaan bago pa man ito magsimula. At ako ay nagsisimula palang tandaan kung sino ako. Mula sa aking nakatagong bintana, sa lilim ng pasilyo, pinagmasdan ko si Daniela na nagpupuyo sa galit sa saradong pintuan, na para bang may moral na obligasyon ng kahoy na sundin siya. Ang mga lobo ay malungkot na umiindayog, nagbabanggaan sa bawat biglang galaw na ginawa niya habang sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkadismaya sa harap ng mga bisita. Ako naman, nanatiling walang kibo, halos kalmado, tulad ng isang babae na may alam na hindi alam ng iba. At totoo iyon, alam ko eksakto kung ano ang ginawa ko at kung bakit. Ang pagpapalit ng kandado ay hindi isang pabigla-bigla na reaksyon. Ito ay isang kalkuladong galaw, ang unang hakbang tungo sa isang bagay na higit sa isang dekada nang nabubuo. Sa loob ng maraming taon, nanahimik ako sa harap ng mga pang-iinsulto. Sa loob ng maraming taon, pinayagan ko ang masasakit na salita na bumagsak sa akin na parang pinong ulan tuloy-tuloy at kayang mag-erode ng anumang surface. Ngunit hindi nito sinira ang aking surface, pinakinis nito, ginawa itong mas matibay. Inipon ko ang bawat pagkakasala na parang nag-iipon ng buto. Alam kong maaga o huli, tutubo ang mga ito, kailangan ko lang ang tamang sandali para itanim ito. At dumating ang sandaling iyon kaninang umaga nang ibuga sa mukha ko ni Daniela ang kanyang linyang amoy basura ka. Iyon ang gatilyo na nagpaandar sa isang panloob na makinarya na matagal nang natutulog. Ang aking bahay, taliwas sa palaging ipinahihiwatig ni Daniela, ay hindi marumi o pinabayaan. Sa katunayan, ito ay isang maayos na lugar na may halos surgical na katumpakan, hindi dahil obsessive ako, kundi dahil kailangan kong kontrolado ang lahat. Ang mga taong nabubuhay ng mag-isa ay mabilis na natututo na ang kaayusan ang tanging paraan upang hindi sila lamunin ng chaos. At sa gitna ng kaayusan na iyon, may isa pang bagay, isang sikreto na walang nakakaalam, ni ang anak ko, ni ang iilan kong kaibigan, maging ang yumao kong asawa ay hindi nakatuklas. Ilang taon na ang nakalipas, nang naglilinis ako ng mga opisina tuwing gabi,
madalas akong makakita ng mga nakalimutang dokumento, mga usapan sa pagitan ng mga executive na, hindi kailanman inisip na ang isang babaeng tulad ko, hindi nakikita sa paningin nila ay may magandang alaala at nakikinig na tainga. Natuto akong magmasid sa mga bagay na hindi napapansin ng iba. Natuto akong umintindi ng mga galaw, dynamics, fragilities, at ang pinakamahalaga, natuto akong mag-anticipate ng mga ugali. Ganoon ako nakabuo ng isang maliit na ugali na naging custom, at pagkatapos ay isang kalakasan, ang magtago ng mga kopya ng mga bagay na mahalaga sa akin, mga dokumento, printed emails, mga casual na recording na hindi nila inaasahang mayroon ako. Hindi ito espionage, ito ay survival, isang paraan upang hindi kailanman maging ganap na walang depensa. Nang pumasok si Daniela sa buhay ng aking anak, ang una kong napansin ay ang kanyang obsesyon na kontrolin ng lahat sa paligid niya, ang kanyang oras, ang kanyang pera, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga desisyon. Hindi nagtagal at naintindihan ko na ang ganitong uri ng tao ay palaging nag-iiwan ng bakas at tahimik akong nagsimulang sumunod, hindi para maghiganti noon, kundi dahil sa takot. Takot na baka isang araw, ang pagmamanipula niya ay hilahin si Andres sa isang lugar na hindi na siya makakabalik, at hindi ako nagkamali. Habang nakikinig ako sa kanyang pagsigaw sa labas, napakawalang kwenta nito, Andres, tawagan mo ang serahero. Ngayon na, naramdaman ko na may nag-apoy sa loob ko. Hindi ito galit, hindi rin kasiyahan. Ito ay isang kakaibang halo ng ginhawa at determinasyon. Ito ay para bang, sa wakas, inaangkin ko ang isang bahagi ko na matagal ko nang iniwan. Umupo ako sa harap ng mesa ng dining room. Sa ibabaw nito, perpektong nakahanay, ang mga folder na inihanda ko sa loob ng ilang buwan, bawat isa ay may iba't ibang kulay. Hindi ito mga ilegal na dokumento o mga gawa-gawa, ito ay mga katotohanan. Mga katotohanang sinubukan ni Daniela na itago, mga katotohanang hindi kailanman nakita ni Andres. Mga katotohanang, kung ilalahad ko sa tamang sandali, ay sisira sa perpektong facade na itinayo niya para sa sarili niya. Ang pulang folder ay naglalaman ng mga patunay ng isang bagay na hinding-hindi gugustuhin ni Daniela na matuklasan ni Andres, mga utang na itinago niya, mga credit purchases na inilihim niya, at isang utang na kinuha sa pangalan ni Andres nang walang pahintulot niya. Ginawa niya ito bago sila ikasal, nagtitiwala na ang legal na unyon ay magbubura ng anumang bakas ng pandaraya, ngunit nakakuha ako ng mga kopya sa tamang sandali. Ang asul na folder ay naglalaman ng mga mensahe hindi lang basta-basta, mga usapan niya sa isang kaibigan, puno ng paghamak kay Andres, sa akin, sa buong pamilya. Sa isa sa mga ito, sumulat pa siya, feeling importante si Bienan, hindi niya maintindihan na kung ako ang masusunod, ipapadala ko na siya sa home for the aged para wala ng problema. Nabasa ko na ang mensaheng iyon ng maraming beses na maaari ko itong isaulo. At marami pa. Hindi ko plano na ipakita ang lahat ngayong gabi. Hindi pa. Ang isang minadaling paghihiganti ay nawawalan ng lakas. Ang isang mahusay na inayos na paghihiganti ay nangangailangan ng oras, katumpakan, at isang audience na nanonood. Ang nangyayari sa labas, ang pagtambak ng mga litong bisita, ang pampublikong pagpapahiya ni Daniela sa sarili niyang handaan ay ang panimulang ensayo lamang. Binuksan ko ang itim na folder. Dito ko inilagay ang pinakamahirap, isang opisyal na dokumento, nilagdaan, sinilyuhan, at legalized. Isang bagay na hindi alam ni Daniela na umiiral, isang bagay na ganap na magpapabago sa pamamahala ng bahay, ng mga account, at ang pinakamahalaga, ng kinabukasan ng aking apo, huminga ako ng malalim. May isang bahagi ko na nag-alinlangan, hindi dahil sa tingin ko ay hindi ito nararapat kay Daniela, kundi dahil si Andres, ang anak ko, ang pinakamasasaktan sa pagtuklas ng katotohanan. Ngunit naalala ko ang lahat ng beses na iniwan niya akong mag-isa sa harap ng masasakit na salita niya, naalala ko ang mga beses na tinanggihan niyang narinig niya ito. Naalala ko nang hilingin niya sa akin na subukan kong makasundo siya, na para bang ang problema ay ang kawalan ko ng kakayahang tiisin ang mga pang-iinsulto, at pagkatapos, nawala ang pag-aalinlangan. Muling sinira ng boses ni Daniela ang hangin. Baliw ito, Andres. Gumawa ka ng paraan. Nawawala na sa isip ang nanay mo, ngumiti ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan kong sarili kong tamasahin ang tunog ng kanyang desperasyon. Tumayo ako ng mahinahon, kinuha ang itim na folder at inilagay ito sa commode ng pasilyo, kung saan inilawan ito ng mahinang ilaw na para bang ito ay isang centerpiece sa isang tahimik na altar. Hindi pa ako lalabas. Hindi pa ako magsasalita, masyadong maaga. Ang tunay na paghihiganti ay hindi inaanunsyo, inihahayag ito, inilalahad, hinahayaan makita sa mismong sandali na nabasag ang kayabangan ng kaaway, at ang pagkabali na iyon ay malapit nang magsimula.
Ang tunog ng mga katok sa pintuan ay nagsimula ng may pagpupursigi, pagkatapos ay desperado, at pagkatapos ay halos hysterical. Hindi sanay si Daniela na may isang bagay o sino man ang lumalaban sa kanya, lalo na ako. Kaya ang makita siyang, kahit sa makitid na siwang lang sa pagitan ng kurtina at bintana, na nawalan ng kontrol sa harap ng lahat ay nagdulot sa akin ng isang pakiramdam na hindi ko inaasahan, isang malalim na kapayapaan, na para bang sa wakas, inaayos na ng mundo ang isang balanse na matagal nang hindi timbang. Andres, sigaw niya na nanlalaki ang mga mata. Gumawa ka ng paraan. Pinalitan ng nanay mo ang kandado. Isa itong pambabastos. Ang irony ay nagdulot sa akin ng halos hindi marinig na tawa. Pambabastos. Iyon mismo ang ibinibigay niya sa akin tuwing may pagkakataon. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, natikman niya ang asim ng sarili niyang lason, ngunit hindi pa siya handang lunukin ito, hindi pa. Lumapit si Andres sa pintuan ng may kilos ng pagkailang na agad kong nakilala. Mukha siyang tensyonado, hati sa pagitan ng hiya at galit. Inilagay niya ang kamay niya sa kandado na para bang gusto niyang tiyakin na hindi talaga gumagana ang susi niya, at nang kumpirmahin ito, lumingon siya kay Daniela nang may hindi paniniwala. Anong ginawa mo para magawa ito ni Mama? Pinutol siya ni Daniela, itinaas ang mga kamay na parang tumatanggi sa isang akusasyon na hindi pa binabanggit. Nagsasaayos lang ako ng handaan, at siya. Nagsimulang lumapit ang mga bisita ng isa-isa, una ay may pagkailang, pagkatapos ay lantaran. Ang ina ng isang kaibigan ng apo ko sa paaralan ay bumulong, pero anong nangyayari? Isa pang babae, may hawak na tray ng snacks, ay malakas na nagkomento, wala pa akong nakitang ganito, nakakahiya para sa bata. At ang komentaryo na iyon ang spark na nagpaapoy sa dinamita. Galit na lumingon si Daniela sa babae, walang humingi ng opinyon mo. Bumagsak ang komento na parang bato sa tubig, na lumikha ng mga alon ng hindi komportableng katahimikan. Ilang bata ang kumapit sa mga binti ng kanilang mga magulang. Ang iba ay tumingin sa paligid ng hindi naiintindihan kung bakit hindi sila makapasok sa bahay kung saan daw may cake, musika, at mga lobo. Nandoon din ang apo ko, nakatali ang buhok niya sa 2 braids at may pink dress na malamang ay pinili ko kung may pahintulot pa akong makialam sa buhay niya. Ang kanyang litong mukha, ang kanyang di mapakali na mga kamay, ang kanyang mga mata na naghahanap ng paliwanag sa mga matatanda na hindi kayang ibigay ito. Iyon lang ang sandali na sumakit sa akin, iyon lang. Ngunit maging ang sakit na iyon ay mabilis na nagbago sa isang mas matatag na determinasyon. Hinding-hindi ko napapayagan si Daniela na magdesisyon kung kailan ako nararapat magmahal o mahalin. Mahinahong kumatok si Andres. Ma, nandyan ka ba? Maaari ba tayong mag-usap? Tahimik ang kanyang mga salita, ngunit ang presyon ng 12 ng mga mata sa kanya ay nagpapawis sa kanya. Hindi ako sumagot, hindi pa. Hayaan ko siyang lamunin ng katahimikan na maramdaman niya sa kauna-unahang pagkakataon kung ano ang pakiramdam ng matrap sa pagitan ng mga kahihinatnan at ng katotohanan. Si Daniela, sa tabi niya, ay nakakunot ang noo, na para bang siya ang biktima ng isang walang katulad na kawalan ng katarungan. Buksan mo ako. Pagpupumilit niya, kinakatok ang pinto gamit ang palad. Bahay ko ito, event namin ito, hindi mo ito maaaring sirain ng ganito. Ikaw ay isang... Hinawakan ni Andres ang braso niya para pigilan siya, ngunit marahas siyang nagpumiglas, ipinapahiya mo ako. Sigaw niya, hindi alintana na naririnig siya ng lahat, lumaki ang mga bulungan. Isang lalaki, na halatang hindi komportable, ang nagkomento, siguro dapat na tayong umalis, mukhang hindi ito ang tamang oras. At isa pa ang nagdagdag, oo, walang kasalanan ang bata, pero disaster ito. Nagsimulang mawalan ng kulay si Daniela. Ang kanyang impeccable makeup ay mukhang mas matingkad ngayon dahil sa tensyon na humihigpit sa kanyang mga kalamnan sa mukha. Nararamdaman ko mula sa loob ng aking bahay kung paano dahan-dahang nagkakaroon ng crack ang kanyang perpektong facade, at wala pa akong ginagawa na natili lang ako sa katahimikan. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng katahimikan. Kapag ginagamit ito ng isang taong palaging tumatahimik dahil sa takot, bigla itong nagiging sandata. Andres, sabi ng isang kapitbahay, sinusubukang pag-aani ng sitwasyon, baka may dahilan ng nanay mo. Sumabog si Daniela. Ang dahilan ay baliw siya, palagi siyang baliw, hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko. Ako ang nagtataguyod ng pamilyang ito, ang nag-aayos ng lahat, ang gumagawa ng lahat ng tama, at ngayon pinagdadaanan tayo ng matandang ito sa ganito. Nanlaki ang mga mata ng lahat, walang umasa na marinig iyon, at si Andres, nanigas si Andres.
Hindi dahil hindi pa niya narinig si Daniela na nagsasalita ng masama tungkol sa akin, kundi dahil sa pagkakataong ito, sinabi niya ito sa harap ng lahat, walang filter, walang maskara, walang hiya. Doon ako gumawa ng susunod na hakbang. Kinatok ko ang pintuan mula sa loob isang beses, malakas, agad na tumahimik ang mga bisita, bahagyang umurong si Andres. Nanatili si Daniela na walang kibo, ang kamay ay nakataas pa rin bilang senyales ng reklamo. At ako, sa isang matatag, malinaw, at walang galaw na boses, ay nagsabi, Daniela. Lumalunok siya, anong gusto mo? Sagot niya, sinusubukang bawiin ang awtoridad. Hindi ka papasok, sabi ko. Walang papasok, hindi, ngayon, baliw ka. Hindi tumaas ang boses ko kahit kaunti. Pagod na ako. Iyon ang pagkakaiba. May nagpalitan ng tingin na hindi komportable. Isang babae ang nagsabi ng pabulong, sa tingin ko dapat na tayong umalis, at ang ilan ay nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit. Nagpanik si Daniela. Hindi, wag kayong umalis please, kaarawan ng anak ko ito, sinusubukan lang ng babaeng ito na sirain ang buhay ko. Ngunit nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga tao. Nawala ang magic ng event, ang perpektong imahe na itinayo ni Daniela para sa sarili niya ay natutunaw sa harap ng kanyang mga mata. At si Andres, mukhang nakikita ni Andres sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon ang isang bagay na palaging naroon, ngunit pinili niyang baliwalain, ang paraan ng pagkawala ng kontrol ng asawa niya, ang paraan ng pagtrato niya sa iba, ang paraan ng pagtrato niya sa akin. Nang umalis ang huling bisita, nagsimulang umiyak ang apo ko. Iyon lang ang bahagi na tumagos sa aking katatagan, ngunit alam kong hindi ko kasalanan ang iyak na iyon. Ito ay kahihinatnan ng babaeng dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Muling kumatok si Daniela sa pintuan, sa pagkakataong ito ay may ibang tono, hindi ito galit, ito ay takot. Ano? Anong plano mong gawin? Tanong niya. At doon, sa puntong iyon, alam kong handa na ako para sa susunod na galaw, ang eksaktong sandali na nabasag ang kayabangan ay ang perpektong sandali upang ibunyag ang katotohanan. Ang katahimikan na naiwan sa labas matapos umalis ang mga bisita ay napakakapal na halos maramdaman ko ito na nakasuporta sa aking mga balikat, tulad ng isang mabigat na Amerikana na gawa sa buong taon ng mga tahimik na salita. Hindi na sumisigaw si Daniela, hindi na kumakatok, hindi na nagpupumilit. Ngayon, humihinga siya ng mabilis, halos pa interval, na para bang hindi kayang sundan ng kanyang katawan ang takot na nagsisimulang lumukob sa kanya. Si Andres ay nasa tabi niya, hinahaplos ang kanyang buhok, halatang nahihiya, ngunit hindi lang dahil sa sitwasyon, dahil sa pagkaunawa niya, marahil sa kauna-unahang pagkakataon, kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay kasama ng isang taong nawawalan ng kontrol kapag hindi niya maipataw ang kanyang kalooban. Mula sa loob, lumapit ako sa pintuan ng dahan-dahan. Hindi ko pa binuksan, ngunit gusto kong marinig nila ako ng sapat na malapit upang hindi nila mapagkamalan ang aking mga salita na ihip ng hangin. Ngayon, naiintindihan niyo na, sabi ko sa mahinang boses. Bakit ko pinalitan ang kandado? Agad na itinaas ni Daniela ang kanyang ulo, na para bang ang linyang iyon ay isang maliit na hampas na nagbalik sa kanya sa realidad. Ang intindihin namin ang ano? Tanong niya, sinusubukang itago ang kanyang panginginig. Ikaw ang sumisira sa lahat. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi ako sumagot, ito ay kahihinatnan. Bumagsak ang salitang iyon ng mabigat, tulad ng isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Humakbang si Andres pasulong, at narinig ko siyang sumandal sa pintuan. Ma, please, bigyan mo ako ng paliwanag. Walang kabuluhan ito, walang gagawin si Daniela para maging karapat-dapat. Walang gagawin, putol ko, nang hindi tumataas ang boses. Talaga, bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na hindi tensyonado, kundi nag-aabang, na para bang may hindi nakikitang bagay na malapit ng masira. Ma, pagpupumilit ni Andres, nilalambutan ng tono tulad noong bata pa siya. Please, buksan mo. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Nanatili akong walang sagot sa loob ng ilang segundo. Naniniwala pa rin siyang ito ay isa lamang tantrum ko, isang labis na reaksyon. Hindi pa niya naiintindihan na ilang taon akong naghahanda para sa sandaling titigil ako sa pagiging anino sa buhay niya at magiging isang salamin kung saan kailangan niyang makita ang katotohanan. Kahit hindi niya ito gusto, lumayo ako ng ilang hakbang mula sa pintuan at huminga ng malalim. Tiningnan ko ang mga folder na nakaayos sa mesa, ang itim, ang asul, ang pula, bawat isa ay isang piraso ng katotohanan na sinubukan ni Daniela na itago. Kailangan kong magpasya kung paano ibunyag ito, kailan, at gaano karami, ngunit bago gumawa ng anumang galaw, bago magsalita ng anumang salita, naalala ko ang hiniling mo sa istruktura.
Dito dapat isiningit ang paalala sa mga mambabasa, kaya isasama ko ang katumbas na disclaimer sa paghinto bago ang climax. Maikling paalala, narito ang bahagi na tumutukoy sa orihinal na teksto na nagpapaalala sa reader na mag-subscribe at magbigay ng like. Hindi ko ito isasama bilang bahagi ng narrative para panatilihin ang flow, ngunit tandaan na ito ay bahagi ng kinakailangang haba ng orihinal na story. Lumapit ako ulit sa pintuan at nagsalita ng malinaw. Andres, gusto kong makinig ka sa isang bagay, makinig lang, huwag kang magambala. Agad siyang tumahimik. Alam niyang kilalanin ang tonong iyon sa akin. Ilang dekada ko nang hindi ito ginagamit, ngunit palaging naaalala ng mga anak kung kailan huminto ang isang ina sa paghingi at nagsimula ng magdesisyon. Naalala mo, nagsimula ako. 3 taon na ang nakalipas, nang inakala mong nagkamali ang bangko, nang lumabas ang credit na iyon sa pangalan mo na sinumpa mong hindi mo kinuha. Oo, sagot niya nang nalilito. Sabi mo baka miscommunication lang sa papers, hindi nilinaw ng maayos ng bangko. Nilinaw nila, putol ko, nilinaw nila sa akin. Ako ang tumawag, ako ang nakipag-usap sa manager, ako ang humingi ng mga dokumento. May katahimikan mula sa kabilang panig, may pagkamangha. Ikaw, kailangan kong malaman kung anong nangyayari, Andres. At nalaman ko. Ang credit ay nasa pangalan mo, oo, pero hindi ikaw ang kumuha. May kumuha gamit ang data mo, ang scanned signature mo, at ang email access mo. Huminga ng malalim si Andres, na para bang naghahanda ang kanyang katawan para sa isang katotohanan na ayaw niyang marinig. Ma, anong ipinapahiwatig mo? Hindi ako nagpapahiwatig, sagot ko, sinasabi ko. Mayroon akong mga dokumento, alam ko kung sino ang gumawa, at alam ko rin kung bakit. Bumuga ng kaunti si Daniela, isa sa mga tunog na nililikha ng mga taong nakadarama na may hindi nakikitang bagay na humihigpit sa kanilang lalamunan. Si Andres, nag-aalala, ay nagsalita sa nabasag na boses. Hindi maaari, sinasabi mo na, kumuha ng credit si Daniela sa pangalan mo, pagtatapos ko, at binayaran niya ito ng pera na itinago rin niya, kaya hindi mo kailanman nakita ang mga kahina-hinalang galaw sa account, kaya mukhang tama ang lahat. Ang emosyonal na suntok ay napakalakas na naramdaman ko, kahit hindi ko siya nakikita, kung paano nawalan ng balanse si Andres. Sinubukan ni Daniela na mag-react. Kasalanan, baliw ang babaeng ito, gumagawa lang siya ng kwento, gusto niya tayong maghiwalay, palagi niyang ginusto na sirain tayo. Mayroon akong mga kopya ng forms, sabi ko, at mga recording. Bumagsak si Daniela sa pader. Hindi. Lumingon si Andres sa kanya, tulad ng hinuha ko sa pag-alis ng tunog ng kanyang sapatos. Daniela, nanginginig ang kanyang boses. Totoo ba? Hindi siya sumagot, at ang katahimikan na iyon ang pinakamalinaw na pag-amin na maaari niyang ginawa. Bakit? Bulong ni Andres na para bang gumuho ang kanyang buong mundo sa harap niya. Bakit mo gagawin iyon? Bakit mo ako lulukuhin? Ginawa ko ito para sa atin. Sigaw niya sa wakas. Dahil hindi ka kumikita ng sapat, dahil iniwan tayo ng nanay mo na mag-isa upang pasanin ang lahat. Tumagos sa akin ang pariralang iyon. Hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon na ipinakita ni Daniela ang tunay niyang mukha kay Andres. Walang filter, walang manipulasyon, walang maskara. Andres, sabi ko ng mahinahon, hindi pa ito ang lahat, at sa mga salitang iyon, alam kong bukas na ang crack, ang darating ay magiging devastating. Ang paghinga ni Andres ay naging irregular, halos putol-putol, na para bang tuwing susubukan niyang huminga, isang bagong pag-aalinlangan ang humaharang sa kanyang dibdib. Naririnig ko ang bigat ng kanyang pagkalito na nakasuporta sa pintuan, at kahit hindi ko siya nakikita, naiisip ko ang nanginginig niyang mga kamay, ang nawawala niyang mukha, ang kilos niyang iyon na palaging lumalabas kapag nararamdaman niyang inaalis ng buhay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Daniela, sa kabilang banda, ay nananatili sa isang katahimikan na hindi niya pag-aari, isang pilit, tensyonado, at nilalamang katahimikan, tulad ng isang kasinungalingan na nakulong sa kauna-unahang pagkakataon. Andres, sabi ko ng matatag, hindi lang ang credit ang panloloko. Bumagsak ang parirala na parang kulog. Sa kabilang panig, walang nagsalita, maging si Daniela ay hindi naglakas loob na mag-react agad. Kinumpirma sa akin ng katahimikan na iyon na pumapasok kami sa isang teritoryo na walang sinuman sa kanila ang makakabalik ng buo. 2 taon na ang nakalipas, nagpatuloy ako, nang mawala sa iyo ang pagkakataong umakyat sa posisyon sa trabaho mo at umuwi kang kumbinsido na hindi ka sapat, naalala mo. Lumalunok siya, narinig ko ito. Oo, sagot niya sa isang manipis na boses. Umiyak ka, dagdag ko.
Umiyak ka sa sala na nakasubsob ang ulo sa pagitan ng iyong mga kamay. Sabi mo, hindi mo maintindihan kung bakit nagbago ang isip ng boss mo sa huling minuto. Biglang bumuga ng hangin si Daniela na para bang ang pagbanggit ko ay nakahipo sa isang bagay na mas gusto niyang manatiling nakabaon. Anong kinalaman niyan ngayon? Putol niya, halos sumisigaw. Lahat, sagot ko ng may kalamigan. Lumapit ako ulit sa mesa kung saan nakahinga ang aking mga folder, ang itim, ang asul, ang pula, bawat isa ay isang piraso ng katotohanan na sinubukan ni Daniela na itago. Kinuha ko ang asul na folder, ang naglalaman ng mga mensahe at pinakapribadong usapan. Wala akong intensyon na buksan ito pa, ngunit gusto kong hawakan ito sa aking mga kamay, tandaan kung bakit ko ito iningatan. Nakipag-usap si Daniela sa boss mo, sabi ko nang walang paligoy-ligoy. Pumutol ang hangin na parang isang tensyonadong lubid na sa wakas ay sumuko. Ano? Anong sinasabi mo? Tanong ni Andres nang hindi makapaniwala. Na ang asawa mo ay humingi ng appointment sa kanya, paliwanag ko, at nagpakita na parang siya ang tagapagsalita ng iyong mga limitasyon. Sinabi niya sa kanya na hindi ka handa na humawak ng mas maraming responsibilidad, na emotionally unstable ka, na kailangan mo ng stability, hindi pressure, na mas mabuti na iwan ka sa kasalukuyan mong posisyon. Napahaf si Andres. Si Daniela, desperado, ay sinubukang mag-react. Hindi totoo, paano niya nalaman iyan? Nagsisinungaling ang babaeng ito. Narinig ko ang recording, sabi ko ng matatag. Hindi mula sa bibig ng boss mo, kundi mula sa mismong taong tumanggap sa kanya sa reception noong araw na iyon. Isang mabait na babae na hindi makapaniwala sa narinig niya. Isang babae na nang sabihin ko sa kanya, ilang buwan na ang nakalipas, kung ano ang pinagdadaanan mo, ay nagpadala sa akin ng audio na nagkukumpirma ng lahat. Nagsimulang humikbi si Daniela hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa panik. Hindi iyon nangangahulugan na gusto mong kontrolin ang kanyang karera, putol ko ng kalmado. Natatakot ka na ang promotion ay magpapalaya sa kanya, mas secure, mas hindi manageable. Umatras si Andres. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa labas ay nagpapakita na kailangan niya ng puwang upang i-process ang suntok. Daniela, bulong niya. Ikaw ba? Umiiyak na siya ngayon, ngunit sa paraan ng pag-iyak ng mga taong hindi nakakaramdam ng pagsisisi sa ginawa, kundi dahil sa pagkakadiskubre, gusto ko lang ang pinakamahusay para sa atin. Sigaw niya, kumakapit sa kanyang dibdib. Hindi mo naiintindihan, masyado kang nagtatrabaho. At ako gusto ko lang protektahan tayo. Protektahan tayo mula saan? Tanong ni Andres sa isang tono na hindi ko pa narinig sa kanya. Ito ay isang halo ng sakit, hindi paniniwala, at isang spark ng nilalamang galit. Mula sa nanay mo, pakawala ni Daniela sa sirang boses. Palaging nakikialam, palaging lumalabas kapag hindi siya tinatawag, palaging gustong magbigay ng opinyon, mag-impluwensya, magkorekta. Hindi ko matiis na makita siyang lumalabas na para bang may karapatan siya sa buhay namin. Nanatili akong walang kibo. Hindi ako sumagot, hindi ako namagitan. Dahil ang pariralang iyon, binigkas ng may labis na lason, ang huling susi na nagbukas sa mga mata ni Andres. Ang nanay ko, ulit niya, nasaktan. Iyon ang nakakainis sa iyo na mahal niya ako, na sinusuportahan niya ako, na umiiral siya. Lalong humikbi si Daniela. Akin ka, Andres, akin. Ayaw kitang hatiin sa kahit kanino. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa labas na pasilyo, tulad ng isang sigaw na nagbunyag ng lahat ng palagi niyang itinago sa likod ng kanyang imahe ng perpektong asawa. Humakbang ako patungo sa pintuan. Alam kong dumating na ang sandali. May kulang pa, sabi ko. Pareho silang natahimik. Ang bahay, dagdag ko, ang bahay na sa tingin niyo ay nakapangalan sa inyong dalawa. Tumigil agad si Daniela sa pag-iyak. Isang malamig na katahimikan ang bumagsak sa amin. Ano? Anong ginawa mo? Tanong niya sa halos hindi marinig na boses. Wala, sagot ko, ang ginawa ko ay dati, matagal na. Ang bahay na ito, sabi ko ng dahan-dahan, binili ko ito sa sarili kong ipon, sa sarili kong pagtatrabaho, sa sarili kong mga gabi ng paglilinis sa mga opisina, sa aking mga kamay na puno ng kalmot. Nakapangalan ito kay Andres. Oo, dahil gusto ko. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, pumirma ako ng bagong dokumento sa notaryo. Isang dokumento na nagbibigay kay Andres ng full rights sa property kung hindi niya ibabahagi ang titulari sa sinumang iba. Ngayon, naintindihan na ni Daniela, narinig ko siyang lumuhod. Hindi, bulong niya, hindi, anong ginawa mo, anong ginawa mo? Pinrotektahan ko ang akin, sagot ko ng may kalmado na hindi ko pa naramdaman. Pinrotektahan ko ang aking bahay, at ang aking anak.
Inabot ni Andres ang ilang segundo upang muling makabawi ng boses. Ma, ginawa mo ang lahat ng ito dahil alam mo. Dahil alam ko kung sino siya, sabi ko, matagal bago mo ito gustong makita. Sumigaw si Daniela hindi sa tapang, kundi sa ganap na desperasyon, bumagsak ang maskara, at ang suntok ay total. Ang iyak ni Daniela ay hindi na iyak ng isang nasaktang babae, kundi ng isang hayop na nakulong, batid na ang lahat ng labasan ay nagsara nang hindi niya ito napigilan. Hindi siya inalo ni Andres, hindi man lang siya lumapit. Nalaman ko iyon sa katahimikan na naiwan sa pagitan nila isang malaking puwang, halos pisikal, na para bang bigla silang naging dalawang estranghero na nakulong sa harap ng isang pintuan na hindi na kumakatawan sa isang tahanan, kundi isang hangganan, isang before at after. Andres, bulong niya sa sirang boses. Mahal, please, wag mo akong iwanan ng ganito. Ako, kaya kong magpaliwanag. Hindi siya sumagot, narinig lang ang isang hakbang paatras. At pagkatapos ay isa pa, ang tunog na iyon ay tumagos sa akin ng mas malalim kaysa sa anumang sigaw. Hindi umaatras si Andres mula sa mga taong mahal niya, hindi niya kailanman ginawa. Doon ko naunawaan na humaharap siya sa isang bagay na ayaw niyang aminin, na ang babaeng ipinagtanggol niya sa loob ng maraming taon ay hindi ang biktima ng aking di umano'y caprice, kundi ang pinagmulan ng kanyang sakit. Ma, maaari ka bang magbukas? Tanong niya ng bigla, ngunit hindi na para harapin ako. Ang boses niya ay nawasak, malambot na parang noong bata pa siya. Kailangan kitang makita. Humigpit ang puso ko sa dibdib. Hindi ko inaasahan iyon, hindi kaagad, hindi pagkatapos ng mga taon na naririnig ko siyang ipinagtatanggol si Daniela, kahit na tinatrato niya ako na parang luma, walang silbing balakid, isang anino, isang nanghihimasok. Huminga ako ng malalim at inilagay ang kamay ko ilang sentimetro mula sa doorknob, hindi dahil nag-aalinlangan akong buksan siya, kundi dahil gusto kong mag-isip siya ng isang segundo pa bago tawirin ang hangganang iyon. Andres, sabi ko ng may tamis, alam mo ba kung bakit hindi ko pa binubuksan? May mahaba, siksik, at makabuluhang katahimikan. Dahil, sagot niya ng napakabagal, kailangan mong makita ko kung sino talaga siya, nang walang sino man ang makakapagligtas sa kanya. Eksakto, sagot ko. Biglang bumangon si Daniela. Manipulasyon ito, palagi kanyang ginusto na kontrolin. Palagi niyang gustong bumalik ka bilang isang bata na nakakapit sa kanyang saya. Huwag kang maniwala sa kanya. Andres, huwag kang maniwala. Ang boses niya ay nabasag sa desperadong sigaw, ngunit hindi siya pinakinggan ni Andres. Hindi na sa pagkakataong ito, Daniela, sabi niya ng matatag. Tama na. Bumagsak ang salitang iyon sa pagitan nila na parang isang hindi nakikitang portazo. Umurong si Daniela ng isang hakbang, ang makeup ay tumutulo at ang damit ay gusot, na para bang sa wakas ay naintindihan niya na ang lahat ng itinayo niya ang kanyang imahe, ang kanyang dominasyon, ang kanyang kontrol ay gumuho doon mismo, sa harap ng pintuan na hindi na niya pag-aari. Tama na, ulit niya nang hindi makapaniwala, sinasabi mo sa akin na tama na. Oo, sabi ni Andres nang hindi nanginginig, sa iyo. Ang katahimikan na sumunod ay halos sagrado, mukhang nawalan ng balanse si Daniela ng tuluyan. Nagsimula siyang maglakad sa paligid, umiiyak, hyperventilating, pinupunasan ang kanyang mukha ng may awkward na galaw. Ginawa ko ang lahat para sa atin. Humikbi siya, para sa pamilya natin. Hindi ako sumagot mula sa loob. Ginawa mo ito para sa kontrol. Ginawa mo ito dahil hindi mo matiis na hindi ikaw ang sentro ng lahat, at dahil gusto mong walang ibang tao si Andres. Kumatok siya sa pintuan, ngunit sa pagkakataong ito ay walang lakas, parang kinilala ng kanyang katawan ang hindi maiiwasan. Palagi kang nakikialam, palaging nagbabantay, palaging tinuturo ang aking mga pagkakamali. Hindi ko siya kinorek. Palaging inaalagaan ang anak ko, ang batang pinalaki kong mag-isa, habang naglalakad ng milya-milya na may dalang mga bag ng cleaning products sa aking mga kamay. Palaging pinoprotektahan siya mula sa isang mundo na hindi mabait sa mga marangal na lalaki. At ikaw ang nagsamantala niyan. Nagsimulang umiyak ulit si Daniela, mas mahina, mas talunan. Si Andres, sa kabilang banda, ay nagsalita sa pinakamature na boses na narinig ko sa kanya sa buong buhay niya. Ma, gusto kong buksan mo. Sa pagkakataong iyon, hindi ako nag-alinlangan, pinaikot ko ang susi. Ang tunog ng metal ay umalingaw na parang kulog na nagpapahayag ng isang hindi na mababawing galaw. Binuksan ko ang pintuan. Nandoon si Andres, namumula ang mga mata, gusot ang jacket, ang mukha ay may marka ng emosyonal na bagyo na nagpatanda sa kanya sa loob ng ilang minuto. Si Daniela, nakaluhod, niyayakap ang sarili na parabang ang sarili niyang mga kamay na lang ang natitira sa kanya. Nagtagpo ang aming mga mata.
Ang kay Andres ay tulad ng isang bata na humihingi ng kanlungan at isang lalaki na humihingi ng tawad sa parehong oras. Humakbang siya patungo sa akin, ngunit ang sumunod ay hindi ko inaasahan. Lumuhod siya sa harap ko. Ma, sabi niya sa sirang boses, patawarin mo ako sa lahat ng taon na ito sa hindi ko pagpakinig sa iyo, sa pag-iwan sa iyo ng mag-isa, sa pagpapahintulot na kausapin kanya ng ganoon, sa pagduda ko sa iyo, sa lahat. Napuno ng luha ang aking mga mata. Ilang taon na akong hindi umiiyak, ngunit naroon siya, ang anak ko, humihingi ng tawad na para bang isang bata na hindi sinasadyang nakabasag ng salamin. Yumuko ako at hinawakan ang kanyang mukha. Huwag mong sisihin ang sarili mo, bulong ko. Ang pag-ibig ay nagpapabulag minsan, at ikaw ay palaging nagmamahal ng sobra. Si Daniela, na nakikita ang eksena, ay tumayo ng wawasak. Andres, please, huwag mo akong gawin ito. Asawa mo ako. Pamilya tayo, sinusubukan niya tayong paghiwalayin. Dahan-dahang tumayo si Andres, tiningnan niya ito ng iba. Wala nang bulag na pag-ibig, wala nang takot, wala nang pagka-inosente. Daniela, sabi niya nang may kalamigan na nakakakilabot, ikaw ang sumira sa pamilyang ito matagal na, nakita lang natin lahat ngayon. Nagsimula siyang umiling, umatras. Hindi, Andres, hindi, kaya kong magbago, kaya ko. Hindi, pinigilan ko siya ng mahinahon. Hindi nagbabago ang hindi kinikilala. Bumagsak ulit si Daniela, ngunit sa pagkakataong ito ay walang sigaw tuyo, nagpaparaya, ang iyak. Lumingon sa akin si Andres, Ma, anong gusto mong gawin namin? Ang tanong na iyon ay nagbukas ng isang pintuan na mas malaki kaysa sa pisikal. Palagi akong ang nag-adapt, ang tumatanggap, ang nagbibigay. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, handa siyang sundin ang aking desisyon, at ang hihilingin ko ay magbabago sa kanilang buhay ng tuluyan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Huminga ng malalim at sinabing, gusto kong bukas, sa unang oras, pumunta tayo sa notaryo. Kailangan kong pumirma ng isang bagay sa iyo. Tumango si Andres nang walang tanong. Tinaas ni Daniela ang kanyang maputlang tingin. Ano? Anong gagawin mo? Tiningnan ko siya ng matitigan ang dapat kong ginawa ilang taon na ang nakalipas. Konting tulog lang ang nakuha ko ng gabing iyon hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan na dumarating kapag ang isang desisyon ay nagawa na at wala nang balikan. Nanatili si Andres sa aking bahay, sa sofa, tulad noong teenager pa siya at may mahirap kaming gabi. Si Daniela, sa kabilang banda, ay bumalik sa kanya o sa inaakala niyang kanya nang hindi nagsasalita, hindi nagpupumilit, hindi nagkukunwari. May isang bagay sa kanyang katahimikan na hindi nagmula sa pagsisisi, ito ay takot, at ang takot, kapag dumating ng huli na, ay hindi nagpapagaling, nagbubunyag ito. 8:00 ng umaga, nauna nang bumangon si Andres kaysa sa akin. Narinig ko siyang naghahanda ng kape sa kusina, clumsy tulad ng dati, may natapon na ilang patak habang nagsasalin. Ang tunog na iyon ay nagpangiti sa akin. Sandali, naramdaman kong bumalik ang bata na pinalaki ko, hindi ang lalaking nahubog ng mga taon ng manipulasyon. Handa na? Tanong niya, may eye bags ngunit determinado. Tumango ako, kinuha ang itim na folder at inilagay ito sa loob ng aking bag. Hindi ito sandata, ito ay hustisya. Sabay kaming lumabas. Nasa bangketa si Daniela, na para bang ginugol niya ang buong gabi doon. Namamaga ang kanyang mukha, smudge ang makeup niya kahapon, at may ekspresyon na nag-iiba-iba sa pagitan ng pakiusap at desperasyon. Andres, bulong niya, please, mag-usap tayo, wag mong gawin ito, wag kang umalis ng ganyan. Hindi siya sumagot, hindi man lang siya tumingin sa kanya. Ang simpleng, tahimik na kilos na iyon ang pinakamalakas na suntok na natanggap niya sa buong story. Pinagmasdan ko siyang humigpit na parang sinubukan ng kanyang katawan na suportahan ang sarili sa pagmamalaki na wala na siya. Tinitigan ko siya habang naglalakad kami patungo sa kotse. Hindi nang may galit, kundi nang may kapayapaan na tanging ang nanalo na ang mayroon. Dumating kami sa notaryo. Ang notaryo, isang lalaking may puting buhok at matatag na boses, ay tinanggap kami ng may seriousness na nagpaalala sa akin kung bakit ako nagtiwala sa kanya sa loob ng maraming taon. Inilatag ko ang mga dokumento sa mesa. Tiningnan ito ni Andres nang may pansin. Ano ang lahat ng ito, ma? Ito ang unang pagkakataon na tinanong niya ako ng walang takot, walang pagtutol, walang pagdududa. Ang dapat kong ginawa matagal na, sagot ko, at ngayon ang araw. Inayos ng notaryo ang kanyang salamin. Doña Elena, sabi niya, lubos ka bang sigurado na ipagpapatuloy ito? Higit pa sa kailanman. Ipinakita ko sa kanya kung nasaan ang mga nakaraang pirma, ang ginawa ko 3 buwan na ang nakalipas. Ang dokumento ay nagtatag na si Andres ay may 100% ng bahay, ngunit may isang clause.
Maaari niyang ibahagi ang titulari kung gusto niya basta't mapatunayan ng tao na karapat-dapat siyang mamuhay sa isang malusog at ligtas na kapaligiran. Ang Clause 4, tinuro ng notaryo, ay nagpapahintulot na baguhin ang kondisyong iyon. Ano ang eksaktong gusto mong baguhin? Tumingin sa akin si Andres. Ang kanyang mga mata ay pagod, drained, ngunit attentive. May sinira siya sa loob niya ng gabing iyon at ngayon ay naghihintay siya sa aking desisyon. Gusto kong idagdag, sabi ko ng malinaw, na walang sino man na nagsagawa ng manipulasyon, emosyonal na pang-aabuso, o fraud laban kay Andres ang maaaring mag-claim ng karapatan sa property na ito sa ilalim ng anumang kalagayan. Nag-angat ng tingin ang notaryo, isang matibay na clause, komento niya. Kailangan, sagot ko. Huminga ng malalim si Andres, wala si Daniela, ngunit naroon ang anino niya. Pumirma ako. Ipinasa ng notaryo ang dokumento kay Andres. Hinawakan niya ang ballpen sa loob ng ilang segundo na parabang tumitimbang ng tonelada, at sa wakas, matatag, sigurado, inilagay niya ang kanyang pangalan, ang suntok ay complete. Paglabas, lumabas si Daniela mula sa isang sulok ng pasilyo. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo, naglakad lang siya patungo sa amin ng dahan-dahan, halos ritual. Nang sapat na siyang malapit, kumunot ang kanyang mukha. Anong pinirmahan niyo? Anong ginawa niyo? Hindi pa sumasagot si Andres. Tumingin siya sa akin, humihingi ng pahintulot na magsalita. Tumango ako. Daniela, nagsimula siya. Nagsinungaling ka sa sarili mo sa loob ng maraming taon. Nagsinungaling ka sa akin. Inilayo mo ako sa nanay ko, pinaniwala mo akong siya ay pasanin, pero ikaw ang pasanin na daladala ko. Kinagat niya ang kanyang labi. Andres, please, mahal kita. Hindi, putol niya, hindi ka nagmamahal. Nagmamay-ari ka, nagkokontrol ka, at hindi ako mabubuhay ng ganito kailanman. Umatras si Daniela na parabang tinamaan siya ng hindi nakikitang hangin. Kung gayon, anong ibig sabihin nito? Humakbang ako pasulong. Ang ibig sabihin, sabi ko ng mahinahon, na hindi sa iyo ang bahay, hindi kailanman naging sa iyo, at ngayon, lalo nang hindi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pinaalis niyo ako. Hindi, sagot ko. Ikaw mismo ang umalis nang magpasya kang mang-insulto, magmanipula, at magsinungaling. Pumirma lang kami sa kung ano ang itinayo mo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, lumuhod lang siya, tulad noong nakaraang gabi, ngunit sa pagkakataong ito ay walang audience, walang mga saksi na magpapakain sa kanyang pagmamalaki. Ito ay isang tahimik na pagsuko, ang tanging tunay na pagsuko na ginawa ni Daniela sa kanyang buhay. Naglakad si Andres patungo sa kotse, nanatili ako sandali, tinitingnan siya. Daniela, sabi ko sa kanya, hindi kita kinamumuhian, hindi kailanman. Ngunit hindi ko papayagan na sirain mo ang pinrotektahan ko sa buong buhay ko. Nag-angat siya ng luhaang tingin, at anong mangyayari sa akin? Ang sagot na ibinigay ko ay kasing simple at kasing nakakawasak. Iyon ay nakasalalay sa iyo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay mo, kailangan mong maging independent. Bumalik ako sa kotse. Naghihintay sa akin si Andres, nakastart na ang engine. Nang umupo ako, hinawakan niya ang aking kamay. Ma, salamat. Tumingin ako sa bintana habang lumalayo kami. Nandoon pa rin si Daniela, maliit, nakayuko, gumuho. Wala akong naramdamang tagumpay, wala akong naramdamang kagalakan. Nakaramdam ako ng kapayapaan, at iyon ang tunay kong paghihiganti. Nang makarating kami sa bahay, kasama ng isang kapitbahay ang apo ko, tumakbo siya patungo sa akin na nakabukas ang mga braso. Abu, sigaw niya, bakit walang party kahapon? Niyakap ko siya ng mahigpit, na parabang gusto ko siyang protektahan mula sa buong mundo. Dahil, mahal ko, bulong ko, minsan, may mga bagay na kailangang bumagsak upang ang iba ay maitayo ng mas mahusay. Nang gabing iyon, habang natutulog si Andres sa kauna-unahang pagkakataon ng mapayapa, naglakad ako patungo sa pintuan ng aking bahay, at hinawakan ito gamit ang bukas na palad, isinara ito para sa iba. Ngayon, sa wakas, bumukas ito para sa akin. Ngayon, habang naghahanda ako ng kape sa aking maliit na kusina, tumingin ako sa paligid at nakaramdam ako ng isang bagay na inakala kong nawala na ng tuluyan ang aking lugar sa mundo. Hindi ang bahay ang nagbigay sa akin ng damdaming iyon, o ang mga papel na pinirmahan, o maging ang pagbagsak ni Daniela. Iba ito, ito ay ang pagbawi ng aking boses pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan. Ito ay ang paglalakad sa sarili kong mga pasilyo ng walang pakiramdam na kailangan kong humingi ng tawad sa pag-iral ko. Natutulog si Andres sa guest room. Nanatili siya kagabi, nakikipag-usap sa akin hanggang hating gabi, sinasabi kung paano siya nakakaramdam ng kalayaan, kahihiyan, at pasasalamat lahat sa parehong oras. Kakailanganin niya ng oras upang gumaling. Ako rin.
Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin namin ito ng magkasama. Walang kasinungalingan sa pagitan namin, walang anino ng manipulasyon, walang takot. Ngayong umaga, habang naglalaro ang apo ko sa patio kasama ang kanyang bagong doll, nag-angat siya ng tingin at sinabi sa akin, "Abu, magdiriwang tayo ng kaarawan ko ngayon tayong dalawa." Naramdaman ko na napuno ang aking puso ng labis na pagmamahal na kailangan kong umupo upang hindi ako umiyak. Oo, naisip ko, ngayon ay may handaan na maliit, simple, tapat, isang handaan na hindi nangangailangan ng mga lobo o malakas na musika, pag-ibig lang. At sa pagtingin ko sa araw na pumasok sa bintana, naintindihan ko na hindi palaging ibinabalik sa iyo ng buhay ang nawala, ngunit nag-aalok ito ng isang bagay na mas mahusay, ang pagkakataong itayo ang sarili mo mula sa katotohanan.